Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Bali nagtapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan mabilis na nakalusot si Gozo papasok sa sasakyan ni na Mr. Sakamoto. Agad naman siyang sinalubong ng pag-atake ni Kindaka kaya tumilapon sila palabas. Napadpad sila sa kotse ni Torres kung saan kasama nito si Tanabata. At kasunod noon dumating si Shin sakay ng isang fire truck at agad silang inatake gamit ang tubig ng sasakyan. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 237. Nagsimula ang chapter kung saan magkakasama sina Gozo, Torres at Tanabata sa iisang sasakyan habang ipinapahayag ni Gozo ang kanyang matinding pananabik na makaharap sina Shin at Kindaka. Samantala, habang nasa itaas ng fire truck, sinabihan ni Kindaka si Shin na huwag magpakampante kahit isang segundo man lang na sinangayunan naman ni Shin. Kasunod nito ay ginamit ni Shin at Kindaka ang ladder ng fire truck at pinaikot nila ito patungo kina Gozo. Tatama ang hagdan sa pwesto ni Torres na siyang nagmamaneho ng sasakyan at sa isang iglap ay nasira ang harap na bahagi ng kanilang sasakyan. Ipinakita na wala na si Torres sa driving seat habang sinabihan ni Gozo si Tanabata na siya muna ang magmamaneho. Pagkatapos nito, umakyat siya sa itaas ng fire truck. Si Gozo ay nasa harapan ni Shin habang nasa likuran naman si Torres at inihahanda niya ang kanyang sandblaster upang umatake. Inangat ni Torres ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang sandblaster kay Shin sabay atake, mulit na gawang makayuko ni Shin at matagumpay na nakaiwas. Humarap naman si Gozo kay Kindaka at inihanda niya ang kanyang kamay para sa pag-atake. Ngulit makikitang may iniisip si Kindaka at hindi nakafocus sa laban at nakatingin siya sa sasakyang sinasakyan ni na Mr. Sakamoto habang hinihiling niyang bumangon na agad si Mr. Sakamoto. Kasunod nito ay tila biglang gumalaw ng bahagya si Mr. Sakamoto na nagpalaki sa mga mata ni Kindaka. At dahil dito ay tuluyan na siyang nawalan ng focus sa laban at nagkaroon ng pagkakataon na umatake si Gozo. Bago ilunsad ni Gozo ang kanyang atake, sinabihan niya si Kindaka na, "Bakit ng lalaki na tulad mo ay nakatayo lamang dyan?" Inihampas ni Gozo ang kanyang palad sa dibdib ni Kindaka at siya ay naglabas ng napakalakas na kuryente na kanyang ikinagulat at siya ay tumilapon sa daan. Isinigaw ni Shin ang pangalan ni Kindaka dahil sa labis na pag-aalala habang napangiti si Gozo dahil napabagsak na nila ang isa sa kanilang katunggali. Napansin ni Boyle ang nangyayaring laban kung saan nasa likuran lamang nila ang fire truck at nakita niya ang mga nagaganap sa side mirror. Nais ni Boyle na tulungan sina Shin na labanan ng mga kaaway at sinabihan niya si Wotang na siya na ang magmamaneho ng sasakyan. Pinagpapawisan naman si Wotang at sinabi na hindi niya maaaring gawin iyon dahil hindi niya dala ang kanyang driver's license. Si Boyle ay pinagpapawisan na rin dahil sa mga kaganapan at mariing binanggit kay Wotang na nag-aalala ka pa talaga sa kalokohan na yon. Bigla namang lumabas sa kanilang likuran si Mrs. Sakamoto at sinabi nito na kaya niyang magmaneho, na itinamangha ni Boyle at sinabi na gaya ng inaasahan mula sa asawa ni Sakamoto. Tiningnan ni Mrs. Sakamoto ang kanyang lisensya bago magmaneho at napansin niya na expired na ito. Nabahala siya dahil masyadong malayo ang petsa ng expiration kumpara sa kasalukuyan. Hindi na niya alam kung anong dapat gawin at kailangan na rin niyang muling magparehistro. Hindi nagustuhan ni Boyle ang nangyayari dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon ay wala siyang magawa upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Mula sa likuran, sumigaw si Atari na mayroon siyang driver's license at ang lahat ng nasa kanyang harapan ay napatingin sa kanya. Muling ibinalik ang scene sa nagaganap na laban sa itaas ng fire truck at sa ngayon ay mag-isang hinaharap ni Shin si Torres at Gozo. Habang nakakaramdam na ng pagkapagod si Shin, tinanong ni Gozo na nasa kanyang harapan, "Alam mo, napapansin ko, parang ang weird mo talaga ha? Bakit ba ang isang tulad mo ay ibinubuhos ang lahat para lang protektahan si Sakamoto?" Sinabi ni Shin na, "Yan ba talaga ang tanong na dapat mong tanungin?" Na ikinapagtaka ni Gozo. Binanggit pa ni Shin na tila natakakot lamang si Gozo sa muling pagbangon ni Mr. Sakamoto kaya ganito ang kanyang tanong. Sinabi ni Gozo nang nakangiti na hindi siya natatakot dahil sa kabila ng lahat ay natalo na nila ito noon. Tinawanan ni Shin ang sinabi nito at mariing binanggit na kung ganun ay bakit hindi nyo nalang hayaang mag-isa? Kung haharapin mo siya na ganyan ang tingin mo, hindi ba ibig sabihin yan na kapag nasa perpektong kondisyon si Mr. Sakamoto, magiging malaking problema siya para sa'yo?
Dahil sa narinig, labis na nakaramdam ng pagkainis si Gozo at nag-ibang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi, "Alam mo, talagang nakakainis ka na." Pagkatapos magsalita ay agad siyang sumugod kung saan magpapakawala siya ng isang suntok patungo kay Shane. Ngunit bago pa man siya makalapit ay lumitaw si Boyd sa likuran ni Shane at nagbato ng napakalakas na suntok. Tumalon si Torres upang makaiwas habang napigilan naman nito ni Gozo gamit ang kanyang palad. Ngunit ito ay napaatras dahil sa lakas ng puwersa. Nag-alala naman si Shane dahil walang nagmamaneho ng sasakyan habang sinabi ni Boyd na iniwan ko ang pagdadrive kay Atari. Napaisip si Shane at pinagpapawisan habang tinatanong kung maganda bang ideya iyon na hayaan si Atari may magmaneho. Ibinalik ang scene sa kinalalagyan ni Mr. Sakamoto kung saan Atari na nga ang nagmamaneho habang nasa tabi niya si Hana at Mrs. Sakamoto. Nababahana si Mrs. Sakamoto dahil alam niyang sobrang malas ngayon si Atari. Habang kinakabahan naman si Atari dahil nagsimula na niyang patakbuhin ang sasakyan. Habang tumatakbo ang sasakyan, biglang may kung ano-ano ang nangyari sa mga gulong habang napansin ito ni Wotang at sinabi na, "Sumabog ang mga ito." Dahil dito, hindi na maayos ang pagtakbo ng sasakyan at mas lalo pang nagulo ang takbo nito nang tamaan nila ang isang sasakyan. Isa na namang sasakyan ang papalapit sa kanila na muli nilang binangga. At dahil dito ay lumipad ang kanilang sinasakyan sa ere. Nagpaikot-ikot ang sasakyan ng maraming beses at makikita sa loob na nahihilo na ang mag-ina ni Mr. Sakamoto. Samantara, ipinakita si Tanabata na patuloy na pinapatakbo ang kotse habang nagpapatugtog ng musika. Sa kanyang likuran, bumalik si Torres at sinabi kay Tanabata na, "Mukhang buhay na buhay ka ngayon, ano?" Sumunod din si Gozo at sumakay sa likuran at mariing tinanong kay Torres kung bakit sila umatras. Sinabi ni Torres na, "Sasabihin ko sa iyo ang paglapit mo sa batang babaeng iyon ay siguradong magpapamalas sa iyo. Sinasabing kutob ko sa sugal na ganyan nga." Ang sinasabing batang babae ni Torres ay si Atari at tila ramdam niya na may napakalaking kamalasan na dala ito. Samantala ang sasakyan ni Mr. Sakamoto ay tuluyan ng bumagsak sa daan at dahil sa lakas ng impact ay tumalsik si Atari palabas habang hawak pa rin niya ang manubela. Nakita ng mag-ina ni Mr. Sakamoto ang nangyari kay Atari at sila ay labis na babahala para sa kanya. Si Atari ay lumipad at bumagsak sa gitna ni Torres at Gozo na ikinalungkot ni Atari at sinabi na, "Mukhang mamamatay na ako ngayong araw." Si Atari ay nanginginig at mangigiyak-ngiyak habang pinagmamasdan siya ni Gozo at tinanong na, "Ano ang problema?" Kinakabahan si Torres at sinabihan si Gozo na tama na ang kanyang pagtatanong at alisin na niya si Atari sa kanilang sinasakyan. Tinanong ni Gozo kung bakit nagmamadali si Torres habang binanggit ni Torres na dahil ang matindi niyang kamalasan ay paparating na. Hindi ito sineryoso ni Gozo at tinawanan lang siya, sabay sabi na, "Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang itsura ng malas para sa isang tulad ko?" Sinabi ni Torres na, "Hindi ko alam," habang makikita sa kanyang itaas si Shiba na naghahandang atakehin sila. Pagdating ni Shiba sa sasakyan ay inihampas niya ang kanyang martilyo at ito ay tumama sa isang kamay ni Gozo. Nang dahil sa nangyari ay napalingon si Tanabata sa kanyang likuran habang agad siyang sinabi ni Gozo na apakan mo ang preno ng sasakyan. Ngunit bago pa man magawa ito ni Tanabata ay biglang naputol ang harapan ng kanilang kotse at ang gumawa nito ay si Osaragi gamit ang kanyang chainsaw at sinabi na tuluyan na niyang tinanggal ang preno. Makikita sa mga mata ni Shiba ang pagkainis at mariing sinabi na, "Naparito ako para gumante, ikaw na ka." So, ayun na yung kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo, ay huwag mo namang sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.